Hello mga kanot! Ito na ulit si Kuya Notnot. At dahil nga Friday na, tara, samahan nyo akong gumala. Medyo late nga tayo gumayak ngayon kasi balak natin sa Las Mas tayo magjo-join. Andito na nga tayo sa may kanto. Nag-aabang ako ngayon ng Egypt na masasakyan papuntang Quiapo. Tama ang naririnig nyo. Pupunta tayo ngayon sa Quiapo para magsimba. At ito na nga ang Egypt at ako'y pumara. Nakasakay na nga ako at medyo punuan nga, kaya nakatayo ako nung una. Magkukumute lang pala ako ngayon dahil napag-desisyon na namin na makikita na lang doon. Tinry ko mag-video, kaso sa sobrang linaw ng salamin nyo, kitang-kita ang future ko, charot. After 45 minutes ng ating paglalakbay, nakarating na nga tayo sa Recto. Bumaba na nga ako at ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang kwentong Recto ko. First time ko makapunta ng Recto nung first year college ako. Kasama ko yung kaklase ko kasi mag-audition kami sa teatro. Oo, isa yun sa mga pangarap ko, ang maging artista. Sa probinsya kasi, it's either teacher ka o mag-aartista ka. Alam mo yun, sobrang konti lang kasi ng option. Pero sa ngayon, grabe, ang dami na nilang ambisyon. Isa pang hindi ko makakalimutan dito sa Recto. Dito kasi kami bumibili ng librong kilo-kilo. Laking tulong nun dahil ang computer shop ay hindi pa uso noon. At ito pa, dito sa ilalim ng tulay na to, dito ka makakabili ng uniform mo. Pili ka na, bili na kayo, ate, kuya, ganorn. At ito pa, last na. Pag madaling araw na, dito ka lang makakita ng may mag-aalok sa'yo. Ate, kuya, pangkapi lang po. Sige na, charot. At ito na nga't naglalakad na tayo mula sa babaan hanggang sa simbahan. Siguro mga 5 minutes yan na lakaran. Dito ka rin makakita ng kaliwat kanan ang mga tindahan. Yun nga lang kasi, nung mga oras na to, halos lahat sila sarado dahil nga paggabi na. At nandito na nga tayo sa una nating destinasyon, ang Quiapo Church. Sa ngayon, ikukwento ko sa inyo ang makasaysayang kwento sa likod ng Quiapo Church. Ito ay formal lang kinilala bilang minor basilica ng Black Nazarene. At ito ay isa sa pinakatanyag na simbahan sa buong Kamaynilaan. Nagsimula ang kasaysayan ng Quiapo Church noong 1586. Ngunit, ang unang simbahan ay naayos noong 1596 matapos ang isang sunog. Ang simbahang ito ay tinalaga sa paghahandog kay Saint John the Baptist. Ang kasalukuyang istruktura ng Quiapo Church ay itinayo noong 1933 at itinatag bilang isang basilika minor noong 1984. Ang Quiapo Church ay kilala rin sa pagiging sentro ng debosyon ng itim na Nazareno, isang imahen ng Kristong Nazareno na itim ang kulay. Ang prosesyon ng itim na Nazareno ay isinasagawa tuwing ika-9 ng Enero. Nagdudulot ito ng malaking pagsasama-samang tao at nagdadala ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakapila na nga ako para makapasok na sa simbahan kasi in a few, mag-start na ang another mass niyan. After ko nga makapture ang video na to, pinatay ko na yung phone ko kasi gusto kong solemnly ang pagdarasal ko. Tapos na nga ang mass niyan. Thank you Lord. At ngayon, bibili naman tayo kay ating maganda na nagtitinda ng sampagita. Bumili lang ako ng halagang 20, pampasalubong ko lang sa aking imahe. Bigay sa akin ng partner ko nung pumunta ng Manawag kasama ang tropa para bumiyahe. Hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil may good news kaming na-receive niyan. At dahil dyan, kakain tayo at ise-celebrate natin yan. Let's go! Hinayaan ko nga lang siya mag-drive at magdesisyon. Bahala siya kung saan niya bet lumamon. 10 minutes na nga ang ating nilakbay. Wala pa rin ako idea kung saan tayo pupunta. Pero parang nakikita ko na. Papunta tayo doon sa dulo kung saan nakapwesto ang kanyang siomai-yan. Flex ko lang ng very light ang business ng partner ko. Ang siomai Tommy. Ang siomai na mga siotay gutom. Charot. O diba, tingin pa lang makukuha ka na. Sa laki at sarap mapapawaw ka, lalo kung may chili garlic at toyo na. After nyan, nagpatuloy pa kami sa biyahe. Wala pa rin ako idea kung saan kami lalaps today. Hindi ko alam kung hotpot o samgyup, pero bahala na basta mabusog. Hanggang sa nakarating kami sa Laong Laan.
Teka, parang may idea na ako kung saan masarap kumain dyan. At tama nga, tara na't kumain sa Bulaluhan sa Laon-Laan. Kumuha na nga ako ng number kasi medyo mahaba ang pila at saktong-sakto dahil vlog number 8 ko ito. Diba? Saktong-sakto, ang bongga. Parang sabaw nila kumukulo. Grabe, pang malakasang bulalo. Syempre, hindi magpapatalo ang pusit. Pusit na malupit sa nagbabagang init. Waiting game nga ang labanan. Pero Diyos me, sanay naman tayo dyan. And aside from Bulaluhan, may lutong ulam para sila dyan. And ready to serve na yan. At nga pala, ang Bulaluhan sa Laon-Laan ay located sa 2154 Laon-Laan Road, Sampaloc, Manila. At pinapasok na nga tayo. Ito yung gustong-gusto ko dahil madalas lapot ako kaya gusto ko may aircon sa pwesto. Isa-isa na lang sinerve ang kanilang pangmalakasan. Inihaw na pusit na busog ang tiyan, mainit-init na sabaw ng bulalo, at insaladang talong yarn. At kita mo ang bone marrow na yan. Puputok ang batok mo dyan, charot. Pero grabe, isa lang masasabi ko, yung servings ng pusit dito, ay Diyos ko, hindi ka talo. At nag-order pa kami ng ekstrang gulay para sa bulalo. Grabe mga kanot, as in mga kanot-not. At kumain na kami dyan ng mabilisan. Tinimelapse lang natin yan kasi matatagalan tayo kapag inaantay pa natin yan. While waiting at natatakam, tara mag-rating tayo dyan. Umpisa natin sa taste o lasa. Wala akong masabi dito kasi 10 out of 10 talaga pagdating sa bulalo. Para kang nagtagaytay sa gitna ng kamay nilaan. At kung sa pusit, 10 over 10 pa rin. Kasi maliban sa malambot, lasang-lasa mo yung herb sa loob. At sa ensaladang talong, parang wala namang pagbabago. Yun nga lang kasi, ang mali ko, dapat pala haluin yun. Kaso, diniretso kain ko yung talong. At dadako naman tayo sa presentation. Siguro 8 over 10 lang ito. Huwag kang umasang fine dining to, baka matuktukan ka. At ang pinakahuli sa listahan ay ang presyo. 350 nga pala sa isang pusit, 85 sa ensaladang talong, at 245 sa isang bulalo. Sa tingin ko, worth it naman. At ito nga pala ang kanilang menu. Pause mo na lang para makita mo ito. Hindi pa pala tayo tapos kasi may bone marrow pa na hindi nauubos. At silang dalawa ngayon ang magtutuos. Ang sarap, di ba? Kapug. And nga pala, kanot-not, to set expectation, ganito pala mangyari sa inyong kubyertos. Kaya I suggest, sa labas na lang kayo mag-dine-in. After namin kumain, umuwi na kami. At dito na nga nagtatapos ang journey ko today. At kung nakaabot ka nga sa part ng video na to, pakishare naman Maraming salamat po. Unya-unya, maora to. Bye!